Nag-ingat na yun ang Ehipto sa bawat kilos nito. Mukhang kumakampi ang Cairo sa mga kaalyado sa Gulpo habang bukas pa rin ang komunikasyon sa Tehran at sinusubukang pigilan ang paglala ng labang ito. Bagamat isa ang Ehipto sa ilang bansa sa rehiyon na di inatake ng Iran sa digmaan, malaki pa rin ang epekto nito sa ekonomiya dahil sa abala at kaguluhan sa dagat. Para sa Ehipto, hindi lang ito usaping diplomasya. Tungkol ito sa pagprotekta ng trapiko sa Suez, pagpigil sa pagbagsak ng rehiyon at pananatiling mahalaga sa sigalot habang muling tinataya ng halos lahat ng pamunahing kabiserang Arabo ang kanilang mga posisyon. Narito si Dalia Ziada, eskolar ng Gitnang Silangan at tagapabubnay sa Washington sa East Gap para mabahagi ng kaalaman. Dalia, lagi ikinagagala ka naming makasama sa I-24 News English. Ngayon, paano tinitingnan ng Ehipto ang Iran? Kumusta ang relasyon nila pagkatapos ng digmaan? Salamat Nicole sa pag-imbita sa akin. Laging isang kasiyahan na makasama ka. Kaya ang dinamika sa pag-itan ng Ehipto at Iran ay talagang interesante. Sa kasaysayan, sila ay naging magkaaway. Sa loob ng mahigit 40 taon, ipinangalan ng Iran ang isa sa mga kalye nito sa pumatay kay Sadat. Isipin mo kung gaano nila kinamuhian ang Ehipto dahil sa pakikipagkapayapaan nito sa Israel. Sa mga sumunod na taon, walang naging ugnayang diplomatiko. Hanggang kamakailan lang nang ayusin ng Ehipto ang relasyon nito sa Qatar at Turkey at sa Axis na pumapabor sa Iran, nagsimulang mapalapit ang Ehipto sa Iran. Sa totoo lang, nakita natin ang ministro ng ugnayang panlabas ng Iran na bumisita at kumain ng kosheri sa downtown Cairo. At noong panahong yon, pinalitan din nila ang pangalan ng kalye na ipinangalan sa pumatay kay Sadat. Noong panahong yon, syempre, ang mga tao sa Egypt ay tuwang-tuwa sa muling pagbabalik ng magandang relasyon at iba pa. Maraming analyst, pati ako, ang nagulat. Paano natin mapagkakatiwalaan ng Iran? Ang Iran, pagdatapos ng kasaysayan ng pagkapuot na ito, sa kabila ng suporta nito sa mga grupong Islamista, sa kabila ng aktwal nitong pag-atape sa mga interes ng Egypt sa ilang bahagi ng kasaysayan ng alitan na ito. At nagsimulang lumala ang mga bagay matapos ang mga pag-atake ng Iran sa mga estadong Arabo sa Gulpo. Ang nangyari ay pumabor muna ang Egypt sa panig ng Iran. Bakit? Dahil ang Iran ay lumalaban sa Israel. Mulay lumabas ang mga miyembro ng parliamento at nagsimulang magpalakpakan para sa Iran. At hindi man lang inintindi na binabaril nito ang mga estadong Arabo. At ito ay nagdulot ng malaking pagkadismaya ng mga estado sa Gulpo sa Egypt na inaasahan nilang natural na kakampi nila ang Egypt. Noong panahong iyon, sinubukan ng estado ng Egypt bigyang katwiran ito gamit ang tinatawag nilang patakaran ng estratehikong balanse. Sa paladay ko, napaka hindi matalinong pulisiya ang sinusubukan ng Egypt na ipatupad para gawing neutral ang sarili nito sa isang rehiyon na walang sinuman ang kayang maging neutral. At sa huli, napagtanto ng Egypt na nagkamali sila ng malaki. At ngayon ay pilit nilang inaayos ang pagkakamaling ito sa pamamagitan ng paglapit sa mga estado sa Gulpo. Gayunpaman, tinanggihan sila ng karamihan sa mga estado sa Gulpo maliban sa UAE na kamakailan lang nagbukas ng pinto para sa Egypt at tumayad makipagpartner para makita ang kakayahan nila. Ano ang prioridad ng Egypt na yon? Binabawi ba nito ang tiwala ng Gulf o pinananatiling bukas ang komunikasyon sa Iran habang nagbabalance? Ang mga problema ba ay panloob na suliranin na patuloy pa rin kinakaharap ng Egypt pagkatapos ng digmaan na ito? Siyempre, ang Egypt ay nasa matinding presyon mula sa halos lahat ng panig. At muli, ito ay pangunahing dahil sa mga maling pulisiya ng Estado ng Egypt, ng pamahalaan ng Egypt, ng pamunuan. Kahit tagawaran ng ugnayang panlabas o intelihensiya, paulit-ulit nilang ginagawa ang mga pagkakamali sa panrehiyong pulisiya at patakarang panlabas. Kaya sa isang banda, syempre, alam nating lahat na ang krisis sa ekonomiya sa loob ng Egypt ay isang napakalaking presyon. Hindi ito mareresolba agad-agad, maliban na lang kung may mangyaring himala at muling pumabor ang mga bansang Arabo sa Gulpo, sa Egypt, at iligtas ang Egypt mula sa krisis nito sa ekonomiya. Kaya ito ang isang bagay. Ang isa pang bagay ay ang banta, ang hindi maiiwasang banta sa Red Sea. Ang Red Sea ay parang ugat ng buhay para sa Egypt. Diyan matatagpuan ang Suez Canal, isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng kita ng estado.
Sa matinding krisis sa ekonomiya, hindi kayang tiisin ng Egypt ang gulo sa Red Sea. Alam nating darating ang panahon na pakikilusin ng Iran ang mga grupong kumikilos para rito sa Red Sea. Kamakailan lang, 2 araw nang nakalipas, isang barkong Egyptian na may 6 na marinong sakay ang dinukot sa Somalia. Hanggang ngayon, nakikipagnegosasyon pa rin ang Egypt para mapalaya o mahanap sila. Alam ng Egypt na mangyayari ito. Nagpasya silang lumapit o maghanap ng bagong pagkakaisa kasama ang ilang mga bansang Arabo sa Gulpo. Mula sa pananaw ng UAE, sa totoo lang, isa rin itong oportunidad para sa kanila dahil naghahanap sila ng matibay na kaalyado, isang kaalyadong malakas sa militar sa rehiyon. Matapos nilang hindi makuha ang Pakistan, na kaalyado na ng Saudi Arabia, hindi rin nila makuha ang Turkey, na kaalyado na ng Qatar. Kailangan din ng UAE ng sabihin na natin isang piyesa sa chess na pwedeng gamitin. At para sa kanila, ito ay ang Ehipto. Laging may kawili-wiling dinamika sa gitnang silangan. Salamat Dalia Ziada sa pagsama sa I-24 News English Ngayon. Salamat din.